magandang umaga ulit sa inyo mga tropa. Tayo naman ay mayroong DIY ulit. Bale, ito kasing ating rocket stove, kala na diuling naman, ay mayroong problema kasi yung may fan ito. Bale, ito ay nilalagyan ng fan dito. Para mas madaling magdikit ng uling, mas maganda mayroong ganitong fan. So ayun, yun ang naging problema dito. Kapag ang ating fan ay ang isang speed, pag malakas ng hangin niya, ang baga, pag dumikit na, alam naman natin ang baga ay pagka dumikit, lalong gumaganda. Tapos pagka may supply pa ng malakas na hangin, lalong malakas. Na nagiging problema naman pagka tayo nagpa-pine in. Di kailangan mong patayin. Pag pinatayin mo naman itong fan, at kung ito yung naka-fix dito, ang magiging problema, yung init nitong ulingan natin, bumabalik dito. So, nasusunog yung fan, nagiging ganitong problema niya. Nasusunog. So, ang gagawin natin mga katropa, lalagyan natin ng speed controller itong ating fan. Para pwedeng mahina lang ang ating speed ng fan para yung hindi backflow yung init. Galing dito, hindi bumalik dito para hindi masira ang ating fan. At saka hindi siya mamamatay basta-basta ang ating uling. Kasi kung lalagyan natin ng temporary yung mahinang hangin, continuous, maintain yung kanyang apoy. So, ganun ang gagawin natin mga tropa. Halika't panoorin nyo ating uumpisa. Nga pala mga tropa, baka nga pala hindi ka nakasubscribe ha. Mag-subscribe ka, tapos i-hit mo yung notification bell para lagi updated sa aking mga video. Mga ating mga DIY. Ito palang mga fan natin, kahit hindi naman tayo bumili nito, itong fan na to. Ito naman yung nakukuha natin sa mga sirang CPU, mga sirang computer. So dito may sira tayong computer. Ayan, kung wala kayong computer o sa pinakamalapit na junk shop, available itong mga ganitong piyesa. Ayan, ito na yan. So ngayon natanggal na natin dito sa doon sa kanyang heatsink. Yan, natanggal na natin. Putulin lang natin itong yan, wire na yan. Yan. Tapos ang gagamitin natin itong red at saka black. Ayan, i-mount na natin. Gamit lang natin na itong copper wire. Yan, copper wire lang kaysa bibili pa tayo ng tawag doon, kawad, bolts and nuts. Yun na, kaya nga tayo naguhuling para tayo makapagtipid. Hindi ko available lang na materyales, hindi natin gagamitin. Temporary muna natin, saka natin tayo nagpipix kada maganda tong fan na natin nakuha, galing sa CPU. Malakas. Yan, okay na. Naka-mount na. So, ilalagay natin tong ating speed controller. Yan. Ito pa ang ating speed controller. So, ang ginagawa nito, pinabababa niya ang voltahe simula 4.5 volts hanggang 35 volts. Yan. Siyempre, mas maganda gagamitin din natin ng ganito. Yan. Para hindi na tayo maghihinang. Ito namang ganitong
saksakan, nabibili ito sa mga CCTV, sa mga CCTV supply. Ayan. Naka-indicate kung yung positive at yung negative. Double check. Yeah. Hindi siya kalaylay. Ito nga gawin natin. Yan. Kasi nakalaylay. Ito mga tropa, pwedeng epoxy. Ito muna ang gagamitin. Yan. So ayan, yari na. Ating saksak na itong ating supply na 12 volts. Yan, okay. Tapos turn on natin. Yun, nag-on na. Magana na. Ayan na. So yan, speed. Pinaka-lowest. Patayin. Alright. Okay. Simple lang magdikit mga tropa, kabilis. Hindi natin dadami ng uling kasi wala naman tayong lulutuin pero pansinin nyo, napakaganda agad, bilis agad ng pagdikit ng uling natin para sa walang pan. Ito sinasabi natin pwedeng kainain. Yan, napagdikit na.
pwedeng inano natin, no? So yun, okay na yan. Ayan pati, pansinin nyo, alay-lain lang ang kanyang baga. Unlike pagka nilakasan natin, so ayan mga katropa, isang araw na naman ang dumaan at tayo'y merong natutunan muli dito sa ating kaunting improvement ng ating kalandi uling, yung adjustable fan. Ayan, lagyan natin ng adjustable voltage para sa makakontrol natin kung gaano kanyang speed. Ayan mga tropa, maraming salamat sa walang sawang panunod sa aking channel. At muli po, God bless you all.